Okay mga kababayan, tumako na po tayo dito mga kababayan sa ating ito po, impeachment trial. Paano ba pinag-uusapan, no? Mga kapatid, sa loob ng isa't kalahating buwan, nakalabing-anim na pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 16 na araw ng banggaan at debate ng mga abogado ng prosekusyon at ng depensa sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Kung tutuusin, hindi na bago sa Pilipinas ang impeachment trial. Dumaan na dyan sina dating Pangulong Erap Estrada at ang napatalsik na si dating Chief Justice Renato Corona. Pero kaiba, sa mga nagdaang paglilitis, mas tutok ngayon ang taong bayan sa impeachment trial ni VP Sara. Malaki ang papel dyan ng mga online discussion, lalo ngayong mas accessible na ang trial sa taong bayan sa tulong ng live streaming at social media. Sa puntong ito, tingnan natin kung ganong nabakalaki ang usapan online tungkol sa impeachment trial. Unahin nating himayin ng online mentions. Para mas focus ang analysis, naka-filter ang data sa Pilipinas, kaya ang mga usapan ay nagmula lamang dito sa bansa ang titingnan natin. May kita natin pinakamataas ang bilang ng mentions noong unang 2 araw ng trial. Umabot ito sa higit 10,000 mentions per day. Pinakita nito na mataas ang online attention sa pagsisimula pa lamang ng paglilitis. E paano naman? Day 1 pa lang ng trial ay mismong mga senator judges na agad ang nagdebate. Unang issue ay ang presiding officer. May mga senador, kasing gaya ni Senator Alan Peter Cayetano, naniniwalang si Senate President Win Gatchalian ang dapat manguna sa trial. Pero sa botong 12-8, na-elect bilang presiding officer ng impeachment trial si Senator Chis Escudero. At bago pa man umusad ang mismong trial, naging highlight din ng mga balita ang sinabi ni Senator Chis sa susunding bilang para makonvict si VP Sara. Iginiit niya na 2/3 na requirement ay ibabase sa kabuuang bilang ng mga senador na 24. Yan ay kahit may mga senador na hindi na makakalahok at makakaboto sa mismong trial. Kaya ang 2/3 sa susundin ay 16 votes para makonvict si VP Sara. Pagkasettle ng mga ito, dumiretso na ang impeachment court sa Articles of Impeachment. Unang tinalakay ang... So, pinag-uusapan na po talaga ang impeachment trial. Ano po ibig sabihin nito? Ang mga kababayan po natin, aware na sila na magnanakaw si Sara Duterte. Aray ko. Aware na po ang ating mga kababayan na magnanakaw si Sara Duterte. Diba? May impeach po ito, maniwala kayo. Kusyon, ang Article 4 na tungkol sa sinasabing pagbanta ni VP Sara sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At mga kababayan, isa lang po ang reminder ko sa inyo. Huwag po kayong magsasawa kasi ang gagawin po niyan mga kababayan ng mga DDS, sisiraan nila ang impeachment. Ida-divert nila ang impeachment para po kaayawan ng tao. Huwag po natin gawin yun, mga kababayan, ha? Huwag natin gawin yon. Tayo po ay dumire-diretso hanggang dulo, hanggang sa mawala po ang magnanakaw na si Sara Duterte! Patayin mo si BBM? No joke. Dito pa lang, sa article na ito, mainit na ang naging debate ng prosekusyon at ng depensa. Umuulan na ang objeksyon sa pagsalang ng testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Pero hindi lang ang kanyang testimonya ang naging laman ng mga balita nung panahon na ito. Day 2 ng trial, dinalaw ni VP Sara ang kanyang defense team at nagpa-presscon sa Senado. Dito niya sinabi ang kanyang infamous line na in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Quotable quote yan syempre nung araw na yon. Bahagyang bumaba ang online mentions sa mga sumunod na araw hanggang sumipa ito sa 7,000 mentions noong day 8 ng trial. Ito ang araw na iniharap ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag. Sa kanyang testimonya, nanindigan si Matibag na hindi lang basta banta kundi may plano na talaga sa umano'y assassination plot laban kay PBBM. Mula rito ay medyo bumaba ulit ang online mentions tungkol sa impeachment trial. Hindi pa ito agad umangat pagpasok ng Day 11 kung saan sinimulan ng busisiin ang Article 1 ng reklamo laban sa bise.
Ito ay ang allegation ng misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Nung una pa siya ang kalihim nito. Baga itong umangat noong Day 13, ang huling araw ng pagtistigo ng COA auditor na si Roderick Wamil. Dito, hinimaya ang mga dokumentong ginamit sa liquidation ng confidential funds gaya ng acknowledgement receipts. Day 15 naman, sumalang si COA Auditor Saidin May Del Campo. Idinitalya niya kung paano hinawakan at inilabas ang confidential funds ng DepEd. Kinwestiyon niya din ang chain of accountability at mga supporting documents para sa paggamit ng pondo. Pinakahuling witness so far na sumalang ay si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Sa pagsalang niya nitong Lunes, napansin agad ng Senator Judges na tila hirap siyang magtagalog at Pilipino, hindi nagtatagalog. Aray ko. ipapabisaya pa. Muntik pa ang kumuha ng interpreter para kay Acosta. Sinitayan ni Senator Erwin Tulfo dahil nung humarap daw si Acosta sa isang House inquiry noong November 2024, maayos naman ang kanyang Tagalog. Sa huli, napiga pa rin si Acosta tungkol sa confidential fund si VP Sara. Sabi niya, ang vice raw mismo ang nag-instruct sa kanya na i-release ang 125 million pesos na pondo kay Colonel Raymond Dante La Chica. Si La Chica ay ang dating pinuno ng security team ni VP Sara. In cash daw yan, kaya pinaestima kay Acosta kung gaano karami ang 125 million pesos. Mula sa highlights ng trial at naging online mentions, punta naman tayo sa engagement. Ito yung dami ng reactions, likes, comment at shares na nakukuha ng mga online posts at conversations tungkol sa impeachment trial. Sa taas ng ating graph, may kitang mentions. Nasa baba naman, ang engagements. Papansing, halos pareho ang naging trend ng dalawa. Pinakamataas din ang naging engagements noong mga unang araw ng trial. Pero sa pag-usad nito, kapansin-pansin na pababa ang overall trend. Bagamat may mga araw na tumataas ang mentions at engagements, so far ay hindi na ito bumalik sa level nung unang mga araw ng trial. Pero, paalala mga kapatid, hindi natin agad masasabi na dahil bumaba ang online mentions at engagements, ay nawawalan na rin ng interes ang mga Pilipino sa trial. Lalo't may conversation pa rin outside social media at online platforms. Tama. I-point out din natin na kasabay ng impeachment trial, ang iba pa ring malaking balita at issue gaya ng ilang araw na matinding ulan dulot ng habagat nitong mga nagdaang linggo. At nakaapekto yan sa volume ng conversations tungkol sa impeachment trial. Ayan, kaya po mga kababayan, tayo po, wag po tayo magsawa. Ha? Wag po tayo magsasawa na tayo ay sumuporta dyan sa impeachment. Ha? Kasi marami pa po tayong aabangan. Meron pa tayong Ramil Madriaga na kung sakasakaling gawing testigo. Meron pa po tayong, pakinggan nyo to mga kababayan, meron pa tayo nito, ang ating idol. Samantala, nananatili si dating Senador Antonio Trillanes sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, didesisyonan pa nila kung isasalang pa sa witness stand si Trillanes. Mabase raw ito sa patuloy na paggulong ng paglilitis. Matatanda ang inakusahan ni Trillanes sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ng umano'y questionableng transaksyon sa mga bank account. Yan maganda. Ayan po maganda si Trillanes po, umarap na. Para talagang masapul ang dapat masapul. Tsaka pansin nyo po ang mga Duterte po, hindi po nila madimanda sino? Si Trillanes. Dahil kapag dinimanda po si Trillanes, mapipilitan po sila na patunayan. Mapipilitan sila na patunayan na sinungaling si Trillanes. Mapipilitan silang kumuha ng mga records at yun ang iniiwasan nila dahil ninakaw nila. Aray ko. Diba? Dahil po ninakaw nila eh. On the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit we are operating under expedited time frames na hoping to finish before December.
Samantala, ibabalik na sa panghapon na schedule ang impeachment trial simula po sa Setyembre. Susunod naman daw dito ang prosecution at depensa. Mga kapatid, Andre Magbabalik na tayo sa mga hapon na tayo magchichismisan. Mababalik na po sa hapon tayo magchichismisan, ha. Maganda yan, ha. Ayan po mga kababayan, lagi natin subaybayan yung impeachment trial at wag po tayo talagang bumitaw dahil hindi pa po natin nakakuha ang hustisya. Ha? Hindi pa po natin nakukuha ang hustisya yan. Kailangan makuha muna natin ang hustisya, mga kababayan. Papakulong natin si Sara Duterte na impacta demonyita. Hanggat di natin napapakulong yan, mga kababayan, ha? Hanggat di natin napapakulong yan, mga kababayan, ay huwag natin tigilan. Kasi, huwag na nating hayaang umupo pa yan sa mataas na level sa kabubuhan niya. Di ba? Di ba? Pakinggan natin si Lacson kung ano masabi niya dito. Pilo Lacson. Hi sir, magandang hapon po at welcome sa programang Usapang Senado. Yeah, magandang tanghali sa iyo, Celi, at sa mga na sumusubaybay, magandang tanghali din. Salamat po sa pagkakataon na kay mga kapanayam. Sir, unahin ko po muna itong nangyari ho na sabi niyo nga naging negosyo na itong laban na bawi na testimonya. Kung hindi po ba ito ma-address, baka maging lucrative business kung sabi niyo nga po 40-40 vision o doble kita ng sangkot ho dito sa laban bawi testimonya. Kaya dapat talaga magkaroon ng leksyon yung mga nagsasagawa niyan. Dahil may batas naman tayong sumasaklaw dyan. Yung perjury, ito yung nasa revised penal code. Pero ito, na-amendahan na. Noong nag-hearing kami doon sa EJK, tapos sina Arturo Lascanya, sina Matubato, nagbalibaligtad ng kanilang mga salaysay. So nagrekomenda yung committee noon. Ako rin ang chairman noon ng public order. Nagrekomenda kami na dapat increase yung penalty sa mga sa perjury, yung mga nagpe-perjure. At na-increase nga ito, kasi dati parang slap on the wrist, parang prison correctional, 1 month to 1 year, parang gano'n eh. So hindi ito, natatakot? na-increase na ito sa RA 11954, naging prison mayor, no? 6 years and 1 day to 12 years, pero nakalagay doon, minimum period. So 6 years and 1 day to 8 years. So yun. So hindi pa rin po natatakot kahit ho na-amend na itong batas sa laban ho sa perjury? Kasi walang natutuloy ang kasuhan eh. Kasi ang usapin ngayon, halimbawa, ang prejudice dito, si dating Speaker Romualdez. So, ang tanong, magpapail ba ng perjury case o kaya violation ng RA 11954 si dating Speaker Romualdez against Gutesa and those Nawala. who induced, yung nag-induce kay Gutesa para Grabe, no? Ilan yung recant, no? Grabe. Halatang-halata naman kasi. Halatang-halata po talaga eh. Basta inawakan talaga ni Defensor. Wala yan, putik. Puro talim talaga yan. mag-perjure. Ibig sabihin, yung subornation of perjury, yun yung nagsuborn sa kanya. So lumalabas sa, kung titingnan natin na ebidensya, yung takbo ng pangyayari, nangyari ito nung pagdinig ng Blue Ribbon Committee na maliwanag naman kinukoach ni Senator Marcoleta. So, isa siya sa pwedeng kasuhan ng subornation of perjury. Maliwanag naman na kinukoach si Marcoleta. Oh! Sa pool! So, ba't duda ho kayo na magpa-file ng kaso si dating Speaker Martin Romualdez? Kukwestiyonin niya yung credibility ni Gutesa. Ngayon, pabor sa kanya dahil nag-recant, siya na yung pinapaboran dahil nire-recant na yung kanyang testimonya. Pero sa aking tingin, sa pananaw ko ito, na isang guning ko sa mga ibang abogado rin, na baka makatulong din sa kanya dahil ang kanyang, ang focus naman ng kanyang kasong perjury kung sakali magpapile siya, yung unang salaysay, yung sinasabing suborned na perjurious statement, o perjured statement ni Orly Gutesa. Yung binasa ho doon sa Blue Ribbon hearing. Yeah. Call nila yun kasi public hearing yun eh. Kitang-kita naman natin na, di ba, kinukuts na sundan mo lang yung binabasa mo, yung mga ganun, etc. Pero dito sir, dalawa yung Lakas talaga bumanat ni Sir Lacson. Tingnan mo naman tingnan mo naman kino-coach. Biro mo, puro katarantaduhan talaga to si Marcoleta. Buti na lang talaga nakulong to eh. Buti na lang po talaga nakulong. Kasi wala po talagang gagawin maganda sa Senado. Biro mo bagong-bago ang angas. O yun, sa pool. doon na pwedeng kasuhan. Yung isa, yung na-encourage na gumawa ho ng maling testimonya at may kaso rin para sa mga nanghikayat sa kanya o namilit sa kanya na gumawa po ng maling testimonya. Totoo yun. Yun nga, subordination of perjury yun.
ang hindi ko kasi doon sa 11954 hindi napasamang na-amend yung subornation. So ang hindi ko lang alam kung yung penalty ba na in-increase doon sa perjury, yung tao mismo na nagsagawa ng perjured statement, Oh. carried din ba yon doon sa nagsuborn? So siguro sa prinsipyo ng sa doktrina ng conspiracy, po pwedeng interpret na kung ano yung parusang itinaas doon sa nag-perjure, Applicable yun din. din ang maging parusa doon nagsuborn. So dito ho, sa nangyari sa kaso ni Orly Gutesa na nag-recant nga, bukod sa kanya, may posibleng haraping kaso po yung kanyang itinuturo na umano'y nagturo sa kanya, nag-quote sa kanya, nagawin po yung maling testimonya na yun. Nako! At ito po ay si dating si Senator Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. Oh, tama yun. Kung magpapile yung actually pwede magpile diyan either yung na-prejudice na tao, si Dati Speaker Romualdez, or kung sino yung, kasi public crime yan eh. Kung sino yung mag-enforce ng batas, pwede rin doon manggaling ang complaint. Ang mahirap niyan, si Marcoleta matatanggal sa pagkasenador, sapul na sapul! Pwede pong mag-initiate nito ang Office of the Ombudsman, sir? Pwede rin yung DOJ. Kasi sila yung nagpapatupad ng mga batas, pwede sila mag-initiate ng pagsasagawa ng pag-file ng o pagsasagawa ng preliminary investigation sa kasong perjury laban sa mga tao na involved. At sangayon kayo, Senator Lacson, na ipaubayan na itong kaso na ito ng pagbaligtad ng testimonya o pagbaligtad nitong ilang mga sundalo na nagpakilala ng mga Maleta Boys, na ipaubayan na lang po ito sa Ombudsman. At wag na itong pakialaman ng Senate. Nandun kasi yung kaso kasi ang pinag-ugatan niyan, di ba, yung anti-graft. Tapos yung money laundering, kung ano ng mga kaso na hinahawakan ng Ombudsman. Pero yung sinasabing 25 ba yun na nag-recant, ang nirecant lang naman yata noon yung salaysay nila sa Club Pilipino wala naman yata silang mga sinumpang salaysay. So hindi sila makakasuhan ng perjury just in case, except yung 3 doon sa 4, di ba? Yung 4 na sinasabing nag-recant, 3 lang naman yung ang kasama doon sa 8. Remember, originally 8 yung nagbigay ng... Alam mo, nakakainis, no? Parang si Uncle Martin ay hirap na hirap silang ipakulong, no? Hindi po seryoso, Hindi po seryoso talaga. Seryoso po, mga kababayan. Parang si Uncle Martin po ay ewan ko parang hirap na hirap silang ipakulong, no? Hindi nila malaman yung kung paano mapapakulong si Uncle Martin. Ang dami na pong binigay, no? Di ba? Ang dami na pong humarang at tumaligsa kay Uncle Martin, pero imbis na mapasama ay napabuti pa. Nag-recant si Gutesa Di ba? Nag-recant si Gutesa walang matibay talaga naman. Walang matibay na ebidensya walang matibay na ebidensya kay Uncle Martin. Ano ba naman yan? Diba? Ay, nako. Malaman natin to. Sandali lang, Okay, eto na po. Ito na. functions, nangangailangan niya ng intelligence fund. So, saan sila huhugot kung halimbawang maraming problema at kailangan nila ng augmentation? Natural, hihingi sila, magre-request sila sa Office of the President. So, sabi ko, on the surface, mukhang malaki yung 4.75 billion. Pero kung titingnan mo naman, hihimayin mo lahat yung susuportahan ng CIF, ng Office of the President, baka hindi rin talaga ganun kalaki. O pwedeng ma-justify po yon. Yes, basta maliliquidate lang at saka ayon sa alituntunin ng COA kasi di ba namulat nga tayo doon sa 2015-001 na mahigpit, very strict nga very detailed yung paggamit ng confidential sa intelligence fund. So sundin lang yun, wala namang problema. Pero sir, yung bang mga nangyayari daw na karahasan sa mga eskwelahan, hindi yung justification na nagkaroon noon si VP Sara bilang dating DepEd Secretary ng confidential funds? Kasi wala naman sila law enforcement function Confidential. Kita mo? Magnanakaw po talaga si Sara. Kita mo, yun Wala pong law enforcement function ang Vice President at ang DepEd.
Ito po kasi yun, mga babayan eh. Given the situation, natatanggalin natin ang confidential funds ng Pangulo. Parang sinabi yung binaril na rin po ang Pangulo. Bakit kamo? Bakit hindi po kailangan tanggalin ang confidential funds ng Pangulo? Una, siya po ay head of the state, commander-in-chief. At sa bansa po, mga kababayan, sa isang bansa, ang pinaka-importante po sa isang bansa ay presidente. Poprotektahan mo ang presidente ng lahat ng iyong kakayanan. Dahil yan ang ulo, yan ang ama, yan ang tatay, yan ang leader ng isang bansa. Na kapag nawala po ang presidente ng isang bansa, maari pong bumagsak ang buong Pilipinas. So, paano nyo po poproteksyonan ang isang presidente? Mga kababayan, pag poproteksyonan mo po ang isang presidente, hindi lang po yan proteksyon na regular. Tatayuan mo, babantayan mo, hindi lang po yan tinatayuan ng kapulisan. May mga advanced party yan na nag-i-intel, may mga advanced party yan na nagre-research. Doon po dumadaloy at kinakailangan ng confidential funds. Doon pa lang po sa pagprotekta ng presidente, sa mga bodyguard, yung pa lang po, sa mga intel, yung pa lang po. Sa presidente pa lang yun ha. Ngayon naman, yun po ang ginagamit ng confidential funds. Pangalawa, kapag meron po na timbre from DFA, meron pong timbre na suspicious na citizen sa ibang bansa na pumunta rito, lalo na nakatimbre na magdudulot ng national threat or terrorist, mga ganyan. Meron pong mga designated na mga kinatawan na mag-iimbestiga yun. 10 kukunin yun. 10 kukunin. Saan? Minsan po, nakukuha yan sa Office of the President. Bakit? Minsan kasi, kapag ang Office of the President ang nakadiskubre, kapag natimbre po yan, halimbawa po, ang Thailand, natimbre sa Office of the President na merong fugitive dito, tinimbre. Ngayon, ang presidente po magpapaimbestiga dyan, popondohan po yun ng confidential funds ng Office of the President. Ganon po yun. Pangatlo, yung isang cabinet, halimbawa, PNP, NBI, yan po, minsan po, shared o sinishare o ibinibigyan minsan ng presidente ang NBI, ang PNP sa mga special operations ng Office of the President. Ganyan po yan. Kaya hindi po pwedeng mawala ang confidential funds ng Office of the President. Kahit po minsan may mandato na ng NBI, ang PNP, ang National Intelligence Office, meron na po silang mga confidential funds. Pwede naman daw doon, hindi po pwedeng ganun basta. Kasi iba po ang pagprotekta, iba po ang pagmamando ng presidente. Pagpapatakbo po yan ng buong bansa. Hindi po katulad ni Sara Duterte, pusang ina, spare lang siya. Lahat ng ginagawa po ni Sara Duterte, putang inang bangag na yan, libreng sakay, meron na yung DOTR. Tree planting, meron na yung barangay. Tree planting, meron na po barangay. Nag-aabot sa patay, meron DSWD. Nag-aabot ng ayuda ng mga box-box, meron dyan DSWD. Bakit ka magko-confidential funds? Wala namang kayong function na confidential funds sa DepEd. Dahil ang DepEd po, mga kababayan, ang DepEd po, ang mandato niyan ay i-secure, bigyan ng kaalaman ang ating mga estudyante. Elementary at high school. Ganun lang po yung level. Ba't bibigyan mo ng confidential funds yan? Kailan nagkaroon ng high school na pupuntang NPA?
Oh, Giselle, thank you, Giselle, ha? Giselle, thank you. Oh, di ba? Mag-DOH, namimigay ng gamot. Ginagawa rin ni Sara. Lahat ng ginagawa po ni Sara Duterte ay redundant lamang. Ano yung redundant? Inuulit niya lang. May designated o may kaukulang mga departamento na po na pwedeng gumawa niya, pero si Sara nagbibida-bida para makapag-nakaw. Oh, tapos itong mga DDS, wala namang mga utak. Tanggalan ng confidential funds sa Pangulo. Bobo kayo, mga inutil kayo. Pag tinanggalan mo ng confidential ng Pangulo, hindi lang naman kay BBM yan, sa mga future na president, paano yan? Paano? Kung may biglang mag-assassinate sa presidente, kay Donald Trump nga, kita nyo. Oh. Paano yung presidenteng mainit, halimbawa? Oh, i-assassinate, walang confidential funds, walang mga advanced party investigation, walang advanced party na mga research. Kasi tatanggalin nyo Oh. Iba pa rin merong confidential fund solo ang Pangulo. Dahil madali niyang magawa ang mga bagay, magaling niyang diktaan ang mga tao, madali niyang patakbuhin ang mga kinauukulan kapag siya mismo. Dahil siya naman kasi ang may mandatong magpatakbo ng bansa. Mandato niya magpatakbo ng bansa yung OBP. Ang mandato niya maghintay lang sa presidente. Ang ginawa ni Sara ngayon, mandato niya maghintay ng pagdanakaw. Diba? Ayan po yun, mga kababayan. Kaya huwag kayong sumasabay-sabay sa kabubuhan ng mga DDS. Kasi ayun po, sinasabi nila, bakit daw ang presidente may 5 billion, 4 billion confidential funds? Hindi lang po yung solo ng Office of the President. Tingnan nga natin kung madidetect ng Gemini, Tingnan po natin, saan ginagamit ng presidente ang confidential funds? Nagbibigay din ba siya sa iba't ibang mga departamento o solo lang ng presidente ang confidential funds? Sa anong bagay niya at sa anong pagkakataon niya to ginagamit? O, yan. Tingnan natin kung masasagot dito. Yan natin. Gemini! Yan natin. Parang hindi naman sinagot. Ang Confidential Funds CF ay pondong nakalaan sa General Appropriations Act GAA para sa mga pamahalaan upang gamitin sa mga gawaing may kaugnayan sa surveillance, intelligence gathering at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, peace and order. Ayon sa Joint Circular No. 2015-01 na inilabas ng Commission on Audit COA, Department of Budget and Management DBM at iba pang ahensya, narito ang mga patakaran sa paggamit nito. 1. Saan at kailan ito pwedeng gamitin? Bawal gamitin ang confidential funds sa mga karaniwang operational expenses gaya ng sweldo ng empleyado. Hindi niya nasagot Hindi po nasagot Sinagot niya lang yung gamit Hindi nasagot Isa na lang. Tingnan natin Saan ginagamit ng presidente ang kanyang confidential funds? Hindi nasagot Isa pa. Ma'am Luisa Macmenon, shoutout. Jen Tayag, shoutout. Hindi niya nasagot Gemini, inaantok ka na ba? Mahaba pa tayo. Inaantok na po yata si Gemini. Napagod na kaka-finger kay Digong kanini. Napagod. Ginagamit ng presidente ang kanyang confidential funds CF sa ilalim ng probisyon ng Joint Circular No. 2015-01 inilabas ng COA, DBM at DND para sa mga eksklusibong gawaing may kaugnayan sa surveillance at pagkalap ng impormasyon para sa pambansang seguridad at order.
tiyak na ginagamit at nakalaan ng pondo para sa mga sumusunod, pagkalap at pambili ng impormasyon, pagbabayad sa mga asset o informers para makakuha ng kritikal na datos ukol sa mga banta sa seguridad, mga operasyon at safe houses, pag-upa ng mga sasakyan at maintenance ng mga safe house na ginagamit sa mga lihim o confidential na aktibidad, kagamitang pang-surveillance, pagbili o pag-upa ng mga espesyal na gamit para sa surveillance na hindi pwedeng idaan sa karaniwang pampublikong bidding nang hindi na isisiwalat ang operasyon, pag-iwas sa ilegal na gawain, pag-imbestiga at pagpigil sa mga banta o ilegal na aktibidad na nagdudulot ng direktang panganib sa mga pasilidad, ari-arian o tauhan ng gobyerno. Paano ito ginagastos at ino-audit? Aspekto pulisya at pamamaraan ipinagbabawal na gamit bawal gamitin sa sweldo, bonuses, representation expenses, consultancy fees, o anumang infrastructures construction projects. Eksklusibong paggamit na kalaan lamang ito sa Office of the President, OP. Hindi ito pwedeng ipasa o ipamahagi sa ibang departamento bilang dagdag budget. Proseso ng audit, ino-audit ito ng COA sa pamamagitan ng ICFA Unit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, gamit ang mga nakatagong liquidation reports upang matiyak na hindi ito naabuso. Tandaan, bukod sa confidential funds, ang presidente ay may hiwalay ding intelligence funds, EF, na nakalaan naman para sa mas malalalim na coverts military intelligence operations. Hindi nasagot eh. Hindi kumpleto. Daantok na si Gemini. Yan lang po. O, di ba? Basta yun, hindi natin pwedeng tanggalin ng confidential funds sa Pangulo at siya lang ang may karapatan doon. Meron pa siyang intelligence funds. Dinadjustify ng mga DDS, dinadjustify po ng mga DDS kasi nga po, naiipit si Sara. Ngayon, para hindi yung si Sara, pinapatanggal nila. Ano yan? Kabobohan? Oh. Kabobohan niyo yan, mga DDS. Diba? Malinaw. Pwede nyo, mga kababayan, ayan po hindi namin kayo pinipigilan na mag-chat GPT, mag-Gemini. Kung talagang nalilito kayo. Hindi po kami katulad ng mga DDS vlogger na binubuli yung mainstream media at sila lang ang paniniwalaan. Hindi po kami perpekto dito, mga kababayan. Hindi po kami perpekto dito. Pwede kayong mag-research sa inyo. Hindi po kami mga DDS perfecto. Sila lang ang paniniwalaan. Pusang inan yan. Mango. Ngongo. Aray ko. Diba? Mangongo. Oh. Ang yabang sila daw ang paniwalaan pero ngongo. Inan yan. Paano mo paniniwalaan? Nagyayabang ka, ikaw paniniwalaan, ngongo ka. Hindi ka maintindihan, choppy. Kaya choppy utak ng mga DDS eh. Aray ko.
bayan hindi inisip.